Wala pong iniwan sa isang taong nanliligaw, isang binatang nanliligaw. Maring karapatan po niya ang manligaw. Hindi mo maikakaila sa kanya yon. Ngunit kapag meron na po siyang napusuan, hindi niya po pwedeng sabihin sa kanyang, sagutin mo ako sa ganitong pagkakataon o sa ganitong mga panahon. Hindi po. Kinakailang suyuin mo po siya. Ikinumpara po yung PDR kanina sa ticket ng karera. Alam po ninyo kung pagkakapareho lang sa totoo, yung kabayo. Sapagkat sa karera, nakapiring po yung kabayo. Ang gusto lang makita ng hinete ay yung direksyong tatahakan. Di po ba maganda alisin natin yung piring ng kabayo para malaman po ng lahat? Wala pong pagkakaiba ito, mga kababayan, sa isang taong nangutang sa tindahan, binigyan pa ito ng sukli. Kung pwede po nating ipaghalimbawa, sandali lamang po, ang ABS-CBN sa isang jeepney driver. Alam po niya na wala siyang prangkisa. Nagsakay po siya ng napakaraming pasahero. Yung mga pasahero naman po, bago sumakay doon, hindi naman niya tatanungin sa driver, Mamang chopper, kayo po ba ay may prangkisa? Yung rota po ba ninyo, pinapayagan yan? Wala pong nagtatanong na gano'n kasi mabilisan pare-pareho pong nagmamadali. Ano pong masita siya ng LTFRB? Gagamitin po ba ng driver na yon o nung taxi driver na yon o yung bus operator na yon? Kawawa naman po yung pasahero namin kung patitigilin mo ngayon. Meron pong pupunta sa ospital, meron pong pupunta sa trabaho, meron pong pupunta sa eskwela. Napakarami pong gawain itong mga taong ito. Ito po ba ang ibibigay po ninyong halimbawa? Hindi po ba dapat kayo muna ang kauna-unahan na nag-isip ng kapakanan nila? Ilagay ninyo sa magandang kalagayan ang pagpapatupad ng prangkisa ninyo at wala pong malalagay sa alanganin. Huwag po ninyong isasangkalan ngayon ang inyong mga manggagawa at kani-kanilang pamilya. Hindi po ganun. Sasagutin po ninyong aligasyon na ito, hindi po sa pamamagitan ng emotional appeal. My distinguished colleagues, hindi po nag-comply sa batas ang ABS-CBN, kaya hindi po sila pwedeng lumabas at magpalabas. Ibinenta na nga ang TV Plus box, ibinenta pa rin ang mga palabas na pwedeng mapanood sa TV Plus box. Dobleng tubong lugaw na po ito. Attorney, under the 1935 Constitution, Pilipino ang pangalan niya, Jus Sanguinis, di ba? Opo. Attorney, we were taught in law school that the principle of jus sanguinis is a legal fiction, technically speaking. Tama po ba? Opo. Tama. Patutunayan mo po yun sa mga authenticated, certified, reliable documents na kinuha ninyo sa Philippine Statistics Authority para po mabigyan kayo ng substitute for a birth certificate. Mr. Lopez, tanong po niya sa inyo, kayo po ba'y 50% Pilipino o 50% na Amerikano? Ano na po yung naisagot niyo noon, Mr. Lopez? Hindi ko na po kasi masyadong matandaan. Hindi ko din maalala yung sagot ko. Your Honor. May I... You can look at the records. Ano po? Yes po. Sa mga tuwid, kalahati po Pilipino, kalahati naman Amerikano. E di, parang lamangan. Walang lamangan po, Mr. Lopez, di ba? Hindi po. I am 100% Filipino po. Ano po? I am 100% Filipino. 100% American lang po kayo? Filipino. Pilipino. Paano po yung... sandali. I'd like to be able to ask you, Mr. Lopez, when you said that you will live and die as a Filipino, may I ask you if that claim for patriotism was supported by empirical evidence of allegiance to this country? You please tell us, briefly, how much have you done for the Philippines to merit an evaluation of your loyalty, your fidelity, and your allegiance to this country?
You tell us, those are big words. You wanted to live and die for this country. But citizenship is one, allegiance is another. They say that citizenship, Mr. Lopez, is better find, or the meaning of that can be found in allegiance. Because citizenship is not convenience. Citizenship is earned, that is not inherited, technically speaking. Ang sabi po ni Mr. Lopez sa kanyang mga pahayag, in my heart, I am Filipino. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Yes, Your Honor. Okay. Madaling sabihin po kasi ito, Mr. Lopez. At kung hindi naman po dalawa ang puso ninyo, pwede ko bang itanong sa inyo, saan bahagi po ng dibdib ninyo ilalagay po si Uncle Sam? Hindi sa dibdib po. Ano po? Hindi po sa dibdib. Saan po? Dalawa lang po ba? Isa lang ang puso ninyo. Kung hindi naman dalawa, ang tanong ko po, sa inyo ilalagay si Uncle Sam? Ang puso ko Pilipino eh. So siguro ibabato-bato ko lang yun po. Sapagkat kinakailangang masunod po natin yung huling linya naman ng Panatang Makabayan na maging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Sinasabi po nyo ay sa puso nyo, Pilipino kayo, you have invested so much in this country, you are a Filipino. You may cite this 1,000,000 times, Mr. Lopez. But that will not change the fact that you are still an American. That's the very issue. Kaya ang tanong lang po napakasimple, napakalaking sakripisyo ba na i-renounce ninyo ang inyong pagiging Amerikano? Kunwari po, inautusan ko lang kayo. Attorney, sabi ko, pakibili mo naman ako ng ticket ng loto. Pero ito yung itataya mo. Itong numerong ito, 1, 2, 3, 4, 5. Halimbawa pong kayo yung nominee ko, kasi po dito may nominee ito eh. Pupunta po kayo doon sa pinagbibilhan ng loto, maaaring pumila pa kayo ron. Pero hindi po ninyo iibahin yung sinabi kong number. Sapagkat ako po ang may control. Ang ibig ko lamang pong sabihin dito, kahit na po ako PDR holder, ako pa rin ang may-ari ng control sapagkat kayo ay nominee lamang. Bakit? What cannot be legally done directly shall not be done indirectly. Sa Tagalog po, Mr. Chair, kayo naman po ay taga Bulacan. Pagpasensyahin nyo na po yung Tagalog ko, pero ililiwat ko po sa Tagalog, alang-alang po sa ating mga kababayan. Ang hindi mo magagawang, hindi ganito po. Pasensya na po, ano po. Ang hindi mo direktang magagawa na walang gusot, ay huwag mong idaan sa pagpapalusot. Salamat po, Mr. Chair. Ang kabayo po kasi dapat mauna sa kalesa. Hindi po pwede yung kalesa, hihilain po ng kabayo. Mr. Chair, the devil, sabi nga nila, is in the details. The compromise agreement will be the details. Ano po pang gagalingan nun? Yung pong arbitration na pinanindigan nung sworn statement ni Attorney Augusto Almeda Lopez. Yun po yung dahilan kung bakit napaka-importante po ng record in order for us to be able to put a closure to this nagging, persisting issue of ownership. Salamat po. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.